Pira-pirasong pangarap. Misteryosong pagkatao. Ang katotohanan kay Lucila. The Lucila Lalu Story. Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang kahindik-hindik na trahedya. Iniwan ni Lucila Lalu ang baryo Mapaniki sa Candaba, Pampanga patungong Maynila noong 1961. Tulad ng marami pang iba kagaya niya, ito ay dahil din sa paghahanap ng magandang buhay sa lungsod para maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Sa Maynila, kumuha siya ng police clearance nang sa ganon ay makapagtrabaho siya bilang isang waitress. At sa kabutihang palad naman ay kaagad siyang tinanggap sa isa sa mga maliit na night spot ng lungsod. Hindi nagtagal ay nakilala niya ang isang patrolman na si Anyano Vera, isang may asawa na lalaki. Ngunit sa kabila nito, si Lucila at Anyano ay nagpasya pa ring magsama. Sa paglipas ng panahon at due process ay pinakasalan na rin ni Anyano si Lucila, kung saan ang kanilang relasyon ay nagbunga ng isang anak na lalaki. At dahil na rin sa kanyang trabaho at mga savings, hindi naglaon ay nabili niya mula sa mga dating may-ari ang Pagoda Soda Fountain sa Rizal Avenue. Ito ay isang cocktail lounge at restaurant na pinagsama sa iisa. Naging abala si Lucila sa kanyang negosyo at kumita siya ng sapat upang maitayo niya ang isa pang negosyo. Ito ay isang beauty parlor sa Mehaliki Street sa Santa Cruz, Manila. Ang katamtaman na tagumpay ay lumago din sa paglipas ng panahon. Ang magandang kapalaran ay pumanig kay Lucila at dahil dito ay nagkaroon siya ng isa pang lover o kasintahan, at ito ay kanyang itinira sa isang apartment at pagkatapos ay kanya itong sinuportahan. Sa edad na 28 ay ginugol ni Lucila ang karamihan ng kanyang oras at lakas sa tatlong pangunahing mga bagay sa kanyang buhay. Una ay ang negosyo, pangalawa ang pamilya, at ang pangatlo ay ang kanyang buhay pag-ibig. Naging masigasig si Lucila sa pagtataguyod ng kanyang mga negosyo, at sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang isabay ang pag-asikaso sa kanyang pamilya at buhay pag-ibig. At sa katunayan ay napanatili din niya ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan sa kabila ng pagkakaroon niya ng hectic na schedule. Hanggang sa isang linggo, May 28, 1967, ay naganap ang isang pangyayaring hindi inaasahan na naging dahilan sa pagkawala ni Lucila. Nagkalat ang kanyang iba't ibang bahagi sa mga maliliit na piraso at ikinalat sa buong lungsod. Hindi naging madali ang naging proseso sa pagkilala kay Lucila matapos mangyari ang hindi kapani-paniwalang sanhi ng kanyang pagkawala. Ngunit naging masigasig ang mga kinauukulan na kahit papaano ay makuha ang mga fingerprints mula sa mga kamay na natagpuan. At pagkatapos ay kanila itong masusing ikinumpara sa file ng police clearance ni Lucila Lalu, at kalaunan ay nagtugma ang mga ito. Bagamat hirap sa pagkalap ng mga detalye ang mga naatasang kinauukulan, ay hindi sila nawalan ng pag-asang mahanap ang tunay na gumawa nito kay Lucila. Dahil dito ay naging mabusisi sila sa pagkalkal ng malalim sa kanyang nakaraan.
ang pagdakip sa kasintahan ni Lucila na si Florante Relos, 19 na taong gulang, ay tila nagbukas ng malaking pinto upang malutas ang madaming katanungang bumabalot sa pagkatao ni Lucila. Subalit si Florante Relos ay may isang matibay na alibay na nagpabago sa naging takbo ng pagsisiyasat at lumitaw na siya ang may pinakamaliit na dahilan upang gawin ito kay Lucila. Ayon kay Florante ay naging mabuti si Lucila sa kanya at inamin din niya sa kinauukulan na nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Lucila. Naging mabuti naman ang kapalaran para kay Florante dahil pinatunayan din ng dalawang kaibigan niya ang kanyang salaysay na siya ay nasa ibang lugar sa oras ng nasabing pangyayari. Matapos ang isang linggong paghahalugad at paghahanap ng impormasyon, ang mga kinauukulan ay wala pa ring salarin na maipakita sa publiko. At ang pinakamataas na bahagi ni Lucila ay kailangan pa ring mahanap. Dahil dito ay nagkaroon ng pagdududa ang mga tao sa kakayahan ng mga kinauukulan dahil batid ng publiko na tila isang matalinong tao ang gumawa nito kay Lucila at mukhang hindi sapat ang ginagawa ng mga kinauukulan para mahanap ang taong ito. June 15, 1967, si Jose Luis Santiano, isang 28 taong gulang na estudyante, ay lumitaw at umamin na siya ang may kagagawan sa pangyayari. Ikinwento at inilahad niya ang mga pangyayaring humantong sa sinapit ni Lucila. Subalit, makalipas ang ilang araw ay binawi at itinanggi niya ang kanyang pagtatapat at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Ngunit ang mga kinauukulan ay naging matibay na sa kanilang desisyon na ituloy na ang kaso laban kay Santiano dahil ayon sa mga ito ay nakahanap sila ng mga bagong impormasyon at detalye na nagsiwalat at tumukoy kay Santiano bilang ang taong kumuha sa buhay ni Lucila.